Lalo pang nadadagdagan ng mga rally ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte sa loob at labas ng Pilipinas. Iisa ang panawagan nila, ang mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Si Eden Santos sa balitang niya. Tuloy-tuloy ang kilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob at labas man ng bansa. Patunay ang mga pro-Duterte rally na iisang isinisigaw, "Bring home FPRRD." We'll never get tired until you are home! Suportado rin ng mga ito ang War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ito, malaki-laki ito. 1.4 million plus surrendered for rehabilitation. Ito yung mga drug addict na isang rin ni Tatay Digong. Ito may 1.4 million na mga drug addict. Idiniin naman ni Atty. Raul Ambino na dating Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority at Presidential Advisor for Northern Luzon na sa panahon ng Duterte administration ay mahigit 1.4 milyong drug addict ang sumuko sa gobyerno. Nilinaw nito na hindi napatay sa war on drugs ang mga ito kundi nagparehab. Anya ito'y batay sa datos na inilabas noong 2019 ni dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Locsin Jr. Dagdag pa niya na nagresulta ang war on drugs sa pagbaba ng 30% ng crime rate sa bansa na kinabibilangan ng pagnanakaw, rape, violence against women at iba pa. Nanindigan naman ng Malacanang na mismo ang dating administrasyon ang humiling na ipatigil muna ang pag-iimbestiga ng ICC sa war on drugs. Kinwestiyon kasi ng kampo ng mga Duterte ang mabilis na pag-aresto kay FPRRD at ang paglilitis ng ICC na walang jurisdiksyon sa Pilipinas. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.